Yun, good morning sa inyo mga katambay. Pakita ko lang tong mga tanim nating sibuyas mga katambay. 1 month at 2 weeks na siyang na-transplant. Kung napanood nyo yung last video natin mga katambay, yun yung time na nag-transplant tayo na to. Yan, ganito na siya kalalaki. Ito niya naman, di ba? Ayos. Halos lahat dito ngayon ay tagsibuyasan na naman mga katambay. Kaya kahit saan ka lumingon ay yan, puro sibuyas ang tanim. Yan. Ganyan na yung laki niya mga katambay simula nung na-transplant siya. 1 month at 2 weeks. Yan. Ang ganda siya. Yun. Bali, ang tanim natin ito mga katambay, binhing red Pinoy. Ayos, sibuyas is life mga katambay. Hapon, katatapos lang magpatubig to ni Utol. Yan. Tapos kaninang umaga nag-spray siya ng pang-amag at pang-insekto. Hindi ko na siya naabutan. Dapat kung naabutan ko siya, di sana na palitan ko pa siya. Diba? Hindi ka napagod, tol. Hindi mo ako hinintay eh. Dapat kung hinintay mo ako, hindi ka napagod kanina nag-spray. Tingnan mo, pagod ka ngayon. Diba? Yan. Yan, hanggang doon yan sa dulo. Hanggang doon sa may puno na yun. Ito boundary na yan, iba na may-ari niyan. Yakin doon, iba na may-ari na yan. Doon so may pilapil niyon, iba na may-ari na. Baga ito, isang street lang to. Bago natin i-end tong video na to mga katambay, no, sagutin natin yung ibang mga nagtatanong tungkol about sa sibuyas. Kasi may nagbasa ako ng mga comment mga katambay. Mayroon nag-comment dyan, kung nakalimutan ko na yung pangalan, ipa-flash ko dyan sa screen. Sabi niya, ano yung tanong niya? Ilang days daw bago ilipat yung transplanting na itong mga sibuyas. So pupunla mo na siya. Nandyan sa mga video natin mga katambay, i-research nyo lang dyan. May mga video ako dyan kung paano siya ipinunla, tapos kung ilang days. So ipupunla siya within 45 days bago siya ita-transplant. Tapos after ng transplanting niya, bilan lang kayo mga katambay, simula nang itanim siya hanggang 90 days or 3 months mahigit, yun na yung pag-aani niya mga katambay. So depende rin kung minsan kasi hindi na umaabot na 90 days or more than 90 days. Depende sa buyer kung katamtaman na ba yung laki o talagang malaki na o pwede nang anihin. Yun, pwede na siyang i-harvest mga katambay. Kahit minsan nga wala pang 90 days, kung pwede nang anihin at na kung naghahabol tayo sa presyo na gusto natin. For example mga katambay, yung presyohan ngayon sa market or yung mga nag-iikot-ikot na bibili ng sibuyas, alam mo 100 ang per kilo. Tapos yung sibuyas mo wala pang 90 days pero pwede na siyang anihin. Yun, depende, i-deal mo na mga katambay. Dahil para saan pa ba, hinahabol mo ganong kalaking presyo di ba? So yun, depende mga katambay. Halimbawa naman ay 90 days mahigit na pwede nang anihin, tapos ang presyo ay wala pang bibili o kaya bagsak presyo, di ba? Bakit mo anihin kaagad, di ba? So baka naghihingi ka pa ng pag-asa na sa isang linggo or next week itataas na yan. Sabi ko, hindi ko muna ipapaani, baka sakaling tataas pa next week yan, mga 5 piso kaya 2 piso ang taas, diba? Sayang naman. Yun lang mga katambay sa mga nagtatanong dyan. So bago i-transplant sibuyas 45 days, tapos lahat bago anihin within 90 days, yan, anihin na natin yan mga katambay. So ayos, napakainit. Maga pa lang mainit na pero masarap sa katawan, diba? Yan.
Yahoo!